October 14, Monday. Panibagong week tayo, panibagong mga task tayo. For today, the usual tayo, no? Pupunta tayo sa Rainbow Village para i-check yung project natin na duplex for sale. Talagang minake sure ko na every Monday or Tuesday bibisitahin natin para on a weekly basis makikita natin yung step by step na nangyayari sa bahay. So pasensya na rin kayo kung nilalagay ko palagi sa vlog itong duplex project kasi personally, sabi ko nga before, no, ito kasing vlog na to gusto ko documented as much as possible yung mga ginagawa namin. Part na rin tong duplex project ng aking parents-in-law para makita natin yung naging progress niya. So at the same time, malay mo may mga viewers tayo na interesado dyan na nagiging platform ko na rin to para maipakita kung ano yung mga pwede natin maibenta or ano sa case na to, itong duplex project natin, no. Gamit din pala natin tong kotse ng uncle ko. In a few days, pauwi na siya dito sa Pilipinas. Itong coaching to, sa uncle ko po ito na nasa US, tayo po ang nag-aalaga. This time, kaya gagamitin ko po para po maka-warm up na siya. Dahil for the longest time nakaparada lang siya sa garahe, ini-start natin. So para pagdating ni Tito, etong weekend na siya darating, no, para pagdating niya, pag ginamit niya to, medyo batak na ulit yung kotse, no. Parang tao lang yan no, para hindi rin mabigla. Kumbaga sa tao, kung meron kang gagawing isang physical activity, kailangan mo munang mag-warm up, 'di ba? Kailangan mo munang mag-stretching. So, 'yun ang gagawin natin sa coaching 'to. Para naman umandar-andar siya, maano ulit yung mga langis niya, dumali ulit ng maigi. 'Yun nga yung makina niya. So, in short, pinapa-stretching ulit natin 'to, pinapa-warm up. And dito lang naman tayo sa area para 'yun nga, no, para pag-uwi ni Tito, good to go na tong kotse. After 1 week, ito naman ang itsura niya. Yan, no, na palitada na yung harap nito. Medyo makinis na. So I think ang sunod nito, primary coat na. Pipinturahan na to. So yan, papasukin din ulit natin. Iikot natin sa living area hanggang bedrooms, mga bedrooms, no. So, yung panahon natin sana makisama, parang umulan Merong kagandahan, umulan umaraw na ngayon, tuloy-tuloy na yung magiging trabaho dito. Wala nang delay kasi nakabubong na lahat saradong-sarado na. So, yun nga. Okay, i-check na natin. So again, dito yung magiging garahe natin. Puno lang ng mga materyales pero one car garage to, no. Ayan. So I think nga pwede nga kung meron kang maliit na kotse, kasya pa yata dalawa dito Pero kung medyo malaki-laki yung kotse mo, one car garage to. So pasok tayo. Bubungad sa atin ang living area. Ayan, ito ang living area natin. Pwedeng dito yung magiging sofa mo. Dito yung TV mo sa pader. Tapos ito kasi, powder room ito. Ng first floor, yan. Yan. So, dito naman yung magiging kitchen. Dito open air space. Pwedeng dito yung magiging laundry area mo. And ito, space din to. Under ng stairs, no. So ito ulit kabuuan na living area. Yan. Ito naman ang kitchen natin. So busy si Kuya doon. Dito na tayo dumiretso. Second floor. Yan. So dito naman tayo sa hallway.
Ito yung common toilet and bath natin. Ito yung hallway papuntang second and third bedroom. Ayan, busy din si kuya. Mga nag-aano na sila sa pintura, no? Ayan. So, dito naman, master's bedroom. Ito yung view natin. Ito yung kotse ni Tito. Gamit natin. Yan po yung weather natin. Parang bubuhos ang ulan. So, ito ang kabuuan ng master's bedroom. Ito po yung toilet and bath ng master's bedroom. Yan. May mga materyales na rin, mga pintuan. So, ayun. Kapag mini house tour ulit tayo sa latest update dito sa ating duplex project. So, ito, sa background natin. Ito yung duplex project natin. Sige, Ben! Pause pa tayo. Okay. Wala si Foreman eh. May pinuntahan daw. So, ang nakausap lang natin yung mga ibang workers dito. Pero yun naman, nakakuha naman tayo ng update. Nakapag-take ulit tayo ng pictures. Inaano ko kasi yung pictures na nilalagay ko sa isang folder. Tapos tinitingnan ko yung progress niya talaga on a weekly basis. So, okay. Ang sabi nila, by next week, hopefully, ma-start na nila yung mga tiles. Dahil this week yata, supposedly last week nakapag-start na dapat sila mag-tiles. Pero sabi ng isang worker, hindi nila alam bakit. Wala yata yung materyales na dumating, parang na-delay. So, I think this week is makapag-tiles na sila. So, tingnan natin yan next week kung makakapag-install nga sila ng tiles, no? Makakapagsimula sila mag-install ng tiles. So, ayun, okay na tayo dito. Parang anytime bubuhos ito. Ingat-ingat lang tayo dahil ito na naman, pag sobrang lakas agad ng ulan, isang buhos, mabilis bumaha sa mga ibang parts dito eh. Pero mabilis din humupap once na tumigil, no? So, ayun. Nabot na tayo ng traffic. Papunta kasi tayo sa SM, mag-workout tayo. And then mamayang hapon pala, mamayang gabi actually, dinner time. Ako, si Tins at si Pixar, nandun kami sa bahay ng in-laws ko. Nandito po ngayon yung pinsan ni na Tinsel from US. So taga-ano sila, Florida, USA. So last week, ewan ko kung nabalitaan nyo, no? May napakalakas na hurricane na tumama sa kanila sa Florida, USA, ang Hurricane Milton. So grabe yung damage na naidulot dun sa place. Dahil itong si Hurricane Milton, ito daw yung pinakamalakas na hurricane na tumama sa kanila in 100 years. So grabe lang. Napapanood ko sa news, sa CNN, yung yung mga damage, yung baha. Grabe, hanggang ngayon lubog pa rin sila sa baha. Good thing, itong pinsan ni na Tinsel, I think habang nandun yung bagyo sa lugar nila sa Florida, sila naman on the way na dito sa Pilipinas. So buti na lang, no, hindi nila na-experience yung grabing nangyari doon. Kasi alam ko maraming namatay. Of course, dahil nga maraming na damage, ang daming homeless ngayon, mga nasa evacuation center sila lahat. Napakaraming trabahong kailangan gawin. And yun nga, dahil nanonood tayo ng news, no, sabi nila nasa $50 billion yung total cost ng damage na nangyari. So napakalaking pera, di ba? Napakalaking pinsala yung nangyari. Nagbabalita rin yung mga local news natin dito yung nangyari doon. So far, wala naman tayong nabalita ang kapwa Pinoy na namatay or nasugatan. Dahil tayo sigurong mga Pinoy, no, sanay na sanay tayo sa mga bagyo eh. Every year ba naman, every month, sa loob ng isang buwan, pwedeng 2-3 bagyong tumatama sa atin. Kaya believe tayo sa kapwa Pinoy natin, mga resilient yan, mga madiskarte and matatag, no.
Wala, iba na talagang climate change ngayon, no? Lahat ng mga record levels na bagyo and everything nangyayari na. Kaya kailangan talaga doble, triple ingat tayo. You want Jollibee? Oh, Jollibee's here. Jollibee chicken. Holy Spirit, bless us, O Lord, in this day gift which we are about to receive from thy Son Jesus Christ. Amen. Kain na po. Kain na po. Bless naman tayo dito. This time you guys so go forward. But I know how to go forward now. Okay. I'm gonna Yun, sobrang botsok, sobrang busog. Bigat-bigat ng tiyan ko. Marami-rami tayong nakain. So, kailangan ibawi ko to sa workout, no? Para naman matunaw-tunaw. Aside dun sa mga marami nating nakain, masaya yung naging salo-salo kanina. Nakapag-banding ang lahat. Most especially si Tins dahil first cousin niya nga po pala yung umuwi dito sa Pilipinas, no? Yung nagbakasyon dito sa Pilipinas. And the last time na nandito sila sa Pilipinas is yung kasal pa nila. That was 8 years ago. So, actually, sa tingin ko nga, bitin pa yung naging kwentuhan nila eh. Pero masyado na rin late. Kailangan na nilang bumalik sa lugar nila dito sa Maynila. Since dumating sila dito sa Pilipinas kahapon, wala pa daw sila talagang tamang pahinga, no? Pagbalik bayan ka or babalik ka ng Pilipinas, talagang ang schedule mo very tight. Imbita doon, imbita dito, schedule dyan, schedule dito, event dyan, event dito. So, good luck sa kanila. Pero I'm sure naman, no, kahit pagod, sobrang worth it yan. Kasi halos lahat ng mga kikitain nila is mga reunion na yan, no. Kasi nga, tagal nilang huling umuwi dito sa Pilipinas, 8 years. Paalam po muna tayo for this vlog and see you sa susunod na vlog. In a while, kailangan na magpahinga, no?